Ngayon guys, meron gustong i-share sa inyo about dito sa NBI clearance. May mga nagtatanong kasi guys, paano kung nagamit na nila yung kanilang email address dati sa pagkuha ng NBI clearance. Then nung nag-expired na yung kanilang NBI clearance, then kailangan nila ulit kumuha ng bagong NBI clearance pero hindi na nila magamit yung kanilang email address para dun sa bagong application. Kung nagamit na ninyo yung email ninyo dito sa pagkuha ng NBI clearance at active pa itong email na to, so pwede nyo pa rin magamit dito sa NBI clearance. Gagawin lang natin guys, ilalagin lang natin yung ating email address dito sa NBI clearance. Open natin yung ating browser, then i-type natin clearance.nbi.gov.ph. Ito guys yung official website ng NBI clearance. Siguro ilalagay ko na lang yung link dito sa description ng video para sure na legit yung mapasukan natin na website ng NBI clearance para hindi na rin kayo mahirapan. So dito guys sa bandang taas, meron tayong makikita na sign in. Ito siya. Ilagay lang natin dito yung ating email address dati na ginamit dito sa NBI clearance, then password. Kung hindi nyo na maalala yung password nyo dito guys sa NBI clearance, pwede kayo mag-forgot password. Ito siya. I-click lang natin to guys. Then, enter natin yung ating email address dito or Gmail address. Then, submit. So, sabi dito guys, please check your email to proceed with the reset password. Open natin yung ating Gmail. Ito meron na tayong natanggap na email from NBI clearance para dito sa ating pag-reset ng new password. So, open lang natin to guys, yung NBI Online Services. You request to reset your password. NBI Online Services has been notified that you have forgot your account credentials. Kindly click the link below to reset your password. Gagawin lang natin, i-click natin itong reset password. Then mag-enter tayo dito ng bago nating password dito sa NBI clearance. Then confirm new password. Then click natin yung reset. So sabi dito, you have successfully changed your password. So mapupunta tayo dito sa website ng NBI clearance. Then dito sa sign in guys, ilagay na natin yung ating email saka yung bagong password natin. Then click natin yung sign in. Sign in. Napapansin nyo guys, nandito pa rin yung information na in-input natin nung nakaraan na pagkuha natin ng NBI clearance. Kung may babaguhin tayo dito guys, i-click lang natin tong edit information. Dito sa edit information guys, so ito yung mga pwede lang natin ma-edit. Yung gender, nickname, other names, civil status, and then place of birth, citizenship, then yung address, mobile number, yung email or Gmail, hindi natin pwede ma-edit. Saka yung father's name, hindi na rin pwede ma-edit. Yung mother's maiden name, hindi na rin pwede ma-edit guys. Then dito sa other information, ayan, so pwede natin ma-edit yan. Kung halimbawa na mali kayo na input dito sa una ninyong pag-fill up, advice ko sa inyo, huwag nyo nang gamitin yung dati nyong email. So gagawa na lang kayo ng bago nyong email para mabago ninyo yung error na input nyo din sa pangalan ninyo or birth date or yung family background natin. Wala naman maging problem dun guys, basta tama yung mga information dun sa bago na ninyong gagamitin na Gmail account. Balik tayo dito sa taas. Then online services. Then click natin tong apply for clearance. So i-select natin yung ID type kung ano yung ipipresent natin sa mismong branch ng NBI clearance. Ito yung mga valid ID na tinatanggap ng NBI clearance. So halimbawa guys, PhilHealth, then yung ID number. Then sa bandang baba, agree. Then close lang natin guys. Ayan, select NBI branch. So, i-select natin kung saan tayo branch magpa-appointment. Kung saan natin kukunin yung NBI clearance natin. I-check nyo na lang guys dito kung saan kayo malapit na branch. So, kahit anong branch naman dito, pwede kayo kumuha ng NBI clearance. Kasi centralized naman yung website ng NBI clearance. So, after natin makapag-select ng branch, kung saan na natin pipick upin yung NBI clearance natin, mag-select tayo dito guys ng schedule. So, nandito yung date, kung ano yung available na slot. So, yung available na slot dito, malalaman nyo naman guys, nakakulay blue siya. So, mayroon din AM or PM. Halimbawa, pili natin yung Wednesday, then iselect natin yung PM. So, makikita nyo na dito sa bandang kabila, yung schedule ninyo, kung nakapag-click na kayo. Ayan, so Wednesday, January 8, 2025 PM, NBI Clearance Center, UN Avenue, Manila. Then, after natin makapag-select ng branch dito, saka yung schedule date, dito naman tayo sa mode of payment. So, pwede natin bayaran sa bank over the counter. Halos lahat naman ng bangko tumatanggap ng payment ng NBI clearance.
Then other bank, so ito naman guys yung, so pwede rin tayo magbayad sa mga online banking. Halimbawa, mayroon kayong online banking, pwede rin natin bayaran yung ating NBI clearance. Then cash payment, pwede rin tayo magbayad sa mga remittances like Palawan, Cebuana, ayan. So pwede rin tayo magbayad yan guys. Then EasyPay, ayan. So nandito naman guys yung mga available, yung mga gumagamit ng EasyPay. Then 7-Eleven, Visa, Mastercard. Then GCash, kung may laman yung GCash natin, so pwede natin bayaran dito yung ating NBI clearance. Then PayMaya, ShopeePay, DragonPay apps. Kung halimbawa sa 7-Eleven kayo magbabayad, so i-click nyo lang to guys. Kaya lang nakapansin ko to ilang linggo na, 7-Eleven is currently having system maintenance. Sorry the inconvenience, please choose other payment option. Thank you. Halimbawa, kung mas convenient sa inyo itong 7-Eleven, so pwede naman tayo magbayad dito sa 7-Eleven. Gamitin lang natin yung kanilang click machine doon sa mismong branch ng 7-Eleven. So, para makapagbayad tayo dito sa 7-Eleven, gamitin lang natin itong cash payment para makakuha tayo ng reference number. So, click lang natin to guys. Then, click natin yung proceed to payment. And so, ito yung reference number natin. Ito yung gagamitin natin para dun sa ating payment. So, wag yung kalimutan guys na screenshot to or picturean or i-print para mayroon kayong copy. Just in case napupunta na kayo dun sa schedule date ninyo sa NBI clearance. So, dadalhin nyo to kasi kailangan nyo tong reference number. Ito kasi yung pinaka-entrance pass mo or gate pass para papasukin ka ng guard sa NBI clearance. Kaya yung mga bagong kukuha ng NBI clearance, so kailangan nyo mag-set ng appointment ng NBI clearance bago kayo pumunta sa kanilang branch. Actually guys, mayroon naman nagpapa-online appointment sa mismong labas ng NBI clearance. Kaya lang guys, di ko lang sure kung magkano yung singil nila. I think 30 to 50 pesos yung singil nila. Pero advice ko sa inyo guys, para makatipid kayo sa pagpa-appointment sa NBI clearance, so pwede nyo sundan yung ating tutorial. So same lang din naman yung gagawin nila para makakuha kayo ng reference number. So wala rin pagkakaiba doon. So, i-copy lang natin to guys, yung reference number. Then, pupunta tayo sa mismong 7-Eleven. Dun sa click machine nila. Ayan, halimbawa nasa click machine na kayo guys. Hanapin nyo lang yung bills payment. Then, dito sa search biller. So, i-type nyo lang dito guys, NBI clearance. So, ganito yung lalabas. Kailangan natin ilagay yung reference number. Yung reference number na ilalagay natin dito, ito yung ilalagay natin na reference number. Yung mismong binigay sa inyo ni NBI clearance na reference number. So, wag ito guys yung nakikita nyo sa screen. Baka mamaya gagayain nyo tong reference number dito sa screen. So, example lang natin po to. And so, dito natin ilalagay sa reference number. Kailangan guys, pares yung contact number natin dun sa NBI clearance na pinilapan natin. Then, yung amount. So, ilalagay natin dito yung 160. Ito yung ilalagay natin guys, yung 160. Huwag po yung 130 kasi mag-i-error po yun. Then after natin mailagay yung exact amount, i-press natin tong next sa baba. Then ito yung susunod na magpapakita dun sa click machine. So ilagay lang natin ulit yung ating mobile number, then press natin ulit yung next. Then press natin ulit yung next. So after nun may lalabas na receipt na mayroong QR code. Ito yung ipa-scan natin sa mismong cashier. Kung halimbawa naman guys, pwede nyo naman gawin dyan sa mismong cellphone ninyo. So, punta lang po kayo sa Google Play Store. Then, i-download nyo yung Click app ng 7-Eleven. So, ito siya guys. Click by 7-Eleven. So, install nyo lang dyan sa cellphone ninyo. After nyo ma-install, i-open nyo lang siya guys. So, mayroon lang kayo pipilapan yan. I-connect nyo lang yung mobile number ninyo or yung Gmail account ninyo. I-press nyo yung Pay Bills. Ito siya. Then, hanapin natin yung government. Ito. Then, hanapin natin yung NBI. So, ito siya guys, NBI EasyPay. Then, ilagay natin yung reference number, contact number, saka yung amount. So, yung reference number guys, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ito yung ilalagay natin na reference number. Then, click lang natin yung confirm. Ayan, so bali 175 yung babayaran natin sa mismong cashier ng 7-Eleven. Kasi mayroon yata silang service fee na 15 pesos. Screenshot lang natin to, then dadalhin lang natin sa mismong cashier ng 7-Eleven, then ipapa-scan lang natin to. After nila ma-scan, meron silang ibibigay na official receipt para dun sa payment ninyo sa NBI clearance. So itago nyo yun guys, kailangan nyo yun. Hanapin kasi yun ng NBI clearance. May mga nagtatanong guys, kung halimbawa yung appointment ninyo ay next week pa, pwede ba natin siya puntahan ng mas maaga?
So actually guys, karamihan ng branch ng NBI clearance, nag-accept naman sila kahit hindi pa yung date ng schedule ninyo. May mga nagpapa-appointment kasi na hindi naman nila pinupuntahan. Halimbawa yung date na yon na may mga naka-schedule, yung iba doon guys hindi pumupunta. Kaya halos lahat ng branch na NBI clearance, hindi na nila sinusunod yung date of schedule. Halimbawa nagpa-appointment ka ngayon umaga, so mamayang hapon pwede mo na siyang puntahan. Pero to guys, hindi ko lang sure sa ibang branch. Pero karamihan na branch guys, ina-accept nila yon kahit hindi pa yung date ng schedule ninyo, basta dala nyo lang yung reference number ninyo. Then nabayaran na ninyo yung NBI clearance. Ayun guys, kailangan yung pagkuha ng NBI appointment via online. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.